Eto na mga kabasketball, RJ Abarientos posibleng makapasok sa Final 12 lineup ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Taiwan. Pamunuan ng Samahang Basketball ng Pilipinas, binabatikos dahil sa hindi pagkuha kay QMB, gayong hindi pa siguradong makapaglalaro si Troy Rosario. At meron din tayong update patungkol nga sa ating pambatong si Kai Sotto ayon sa ating reliable source. Kanina nga mga kabasketball ay nagsimula ng mag-ensayo sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna ang ating Gilas Pilipinas. Bukod nga sa mga dating players ng ating national team na present diyan nga sa naging practice, ay dalawa pa sa players ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra ang nakasama mga kabasketball, at yan nga ay sina Ralph Koo at RJ Abarientos na dati nang naglaro sa ating national team. Ayon sa program director ng ating Gilas Pilipinas na si Al Francis Chua, sa report ng Spin.ph ay paglalaroin nila sa Gilas Pilipinas practice eto nga si Ralph saka si RJ para mabigyan ng pagkakataon na makapagpahinga yung ibang mga Gilas Pilipinas players, dahil alam naman natin na pagod yan sa PBA, diyan sa Japan B-League. At yun nga mga kabasketball, ang matindi kasi rito, eto pa lang si Troy Rosario ay hindi pa siguradong makapaglalaro diyan nga sa laban natin, diyan nga sa New Zealand at sa Taiwan. Actually, hindi pa sigurado kung makakapaglaro siya diyan sa mga tune-up games natin sa Doha, Qatar. So, ang sinasabi dito ni Homer Saison diyan nga sa kanyang post, kumbaga, bakit daw hindi kinuha itong 6'10" na big man na si QMB or si Quentin Milloria Brown, especially ngayon wala si Kai Sotto at hindi pa sigurado itong si Troy Rosario kasi may injury siya sa tuhod ayon kay Coach Tim Cone. Pero hopefully wala nang ma-injured na iba pang big man sa ating Gilas Pilipinas diyan nga sa magiging tune-up nila sa Qatar. Kasi if ever pag nagkataon mga kabasketball, napakalaki ng magiging butas natin diyan sa ilalim, especially sa koponan ng New Zealand, nagigil ng bumawi sa ating Gilas Pilipinas. At bakit ko ba nasabi na posibleng makapasok sa Final 12 ng Gilas Pilipinas si RJ Abarientos? Magkakaroon kasi ng mga tune-up games mga kabasketball, alam naman natin yan, sa Doha, Qatar. 13 to 17 kung di ako nagkakamali yung schedule nila dyan. Kakalabanin nila yung Lebanon, yung Egypt, di ba? So ngayon, if ever lang naman na magkakaroon ng injury, gaya nung nakaraan, nung second window, last minute, na injured eto ngang si Scottie Thompson. Ngayon, if ever nakukuha ng point guard eto ngang si Coach Tim Cone, most likely dahil nga ang kanyang criteria kumbaga may chemistry or alam na yung kanyang diskarte or sistema. So ang pinakamalapit dyan ay eto nga si RJ Abarientos na wala rin naman tayong masasabi patungkol nga sa kanyang skills, di ba? Alam niya yung sistema ni Coach Tim Cone at nakapaglaro na rin siya noon sa ating Gilas Pilipinas. Nandoon din siya kontra sa Serbia, di ba? Kontra doon sa Dominican Republic. So may experience din siya. So patungkol naman mga kabasketball sa ating pambatong si Kai Sotto, ayon sa ating reliable source ay successful yung kanyang naging operasyon, o operasyon sa paa mga kabasketball. Sa katunayan ay wala itong problema sa paglalakad at nakakaakyat na rin to sa hagdanan. So ibig sabihin smooth talaga yung naging operasyon. So hindi naman natin na maitatanggihan, napakahusay ng Japan pagdating sa mga technology, at ongoing pa din yung kanyang rehabilitation at isasabay dito yung kanyang tuloy-tuloy na pagpapalakas. Kung may disadvantage kasi yung hindi paglalaro ni Kai, posibleng magkaroon naman ng advantage yan. Baka mas makapagpalakas siya ng gusto yung katawan niya, at the same time pwede niyang ma-improve yung shooting niya. Kasi may kilala ako na-injured siya sa paa. Nung bumalik siya sa laro, napaka-shooter niya. Bakit? Yun lang ang kaya niyang gawin mag-practice ng shooting kasi hindi siya pwedeng sumalaksak. So
So yun mga kabasketball, ano masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.